Alam nyo, ang pag-uwi sa gabi ay puno ng iba't ibang kwento. Minsan pagod, minsan takot, pero minsan may mga pagkakataong hindi natin inaasahan na magpapatibok sa ating puso at magpapainit sa malamig na gabi. Ang kwento natin ngayon ay galing kay Andy, isang simpleng empleyado na ang tanging hangad lang ay makauwi ng maayos, pero hindi sa inaasahang pagkakataon. Ang wala na't ang isang estranghero ang magbibigay sa kanya ng isang karanasang hinding-hindi niya malilimutan. Mga alas 11:30 na ng gabi, tatlo na lang kaming natitira sa loob ng isang jeep habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsada papunta sa huling hintuan. Isang matandang lalaki na halatang galing sa inuman at halos hindi na makadilat. Isang babaeng mukhang pagod na college student at ang isa ay ako. Unang linggo pa lang ng Disyembre, pero Kuya Allen, napakaalinsangan ng panahon. Yung tipong kahit gabi na, mararamdaman mo pa rin yung dikit ng malagkit na hangin sa balat mo. Hawak-hawak ko pa rin yung bimpo ko. Pilit pinupunasan ng pawis na namumuo sa noo ko habang naghihintay na mapuno ang jeep kanina. Sa isip-isip ko, sa ganitong klase ng singaw ng lupa, hindi malayong babagsak ang ulan bago matapos ang gabi. Sabi ng mga katrabaho ko, ako raw yung tipo ng taong mabangong tingnan. Kahit commute, sinisiguro kong matikas ang pananamit ko. Clean cut, makinis ang muka, chinito, at katamtaman lang ang pangangatawan. Hindi ako yung tipo na nagbubuhat sa gym. Pero hindi rin naman ako mukhang lampa. Pero kahit anong forma mo, Kuya Allen, ang commute ay commute. Patagal ko ng pangarap ang magkaroon ng sariling sasakyan. Yung tipong hindi ka na kailangang magkipag-unahan. Hindi ka na kailangang magpaipit sa pagkakaupo para lang makaandar na ang jeep. At lalong-lalo na, hindi ko na kailangang makakatabi ang mga taong hindi pamilyar sa deodorant. Pero dahil sa hirap ng buhay at liit ng sahod ko sa opisina, tiis-tiis muna. Pero alam mo, sa kabila ng pagod, may isang bagay na nagpapasaya sa biyahe ko. Ang makakita ng gwapo. Yung matangos ang ilong, moreno, at may dating. Instant crush, ika nga. Habang ini-imagine ko yung mga dati kong nakasabay na naging eye candy ko, napansin kong may sumusunod sa aming tricycle. Huminto ang jeep dahil may nagbaba sa unahan. Doon ko naaninag ang driver. Kahit medyo nasisilaw ako sa ilaw ng motor niya, malinaw kong nakita ang ngiti niya sa akin. "Tricycle, sir?" ang tanong niya. Dapat sa paradahan pa ako sasakay, papasok sa village namin. Pero may kung anong magnet sa driver na to. Ang lakas ng dating niya. Morenong moreno,
At yung ngiti niya parang nanunubok. Hindi ko namalayan, pababa na pala ako ng jeep. Binigay ko ang address ko. Habang naglalakad ako papalapit, sinuri ko ang suot niya. Puting t-shirt na sobrang nipis, marahil dahil sa pawis at luma na, at basketball shorts. Kuya Allen, ang kinis ng braso niya. Pero ang hita niya at binti niya, punong-puno ng buhok. Napakalakas ng maskuladong aura niya kahit hindi siya ganun kalaki. Tumingin siya sa akin. Nakangiti pa rin. Saan po ba kayo talaga sumasabit ng tricycle? Ang tanong nito. Natawa ako ng bahagya. Dun sana sa unang paradahan. Ang lakas mong manguha ng pasahero eh. Ang sabi ko. Kailangan sir eh. Bawal talagang mamika pero pag ganitong oras, aabutin pa ako ng 30 minuto sa pila. Sayang din ang oras. Ang sagot nito. Dinadaan mo yata sa kindat eh. Ang biro ko pa. Minsan, pag chicks. Ang sabi nito at saka tumawa ng malakas. Chicks pala ha. Ang sabi ko sa isip ko. May naisip akong paraan para mas mapalapit sa kanya. Pre, pwede ba ako dyan sa likod na maupo? Ang tanong ko. Nagulat siya ng konti pero tumango naman agad. Sige sir, walang problema. Ang sagot nito. Sumampa ako sa likod niya. Anong pangalan mo? Ang tanong ko. Rex po sir. Ang sagot niya. Andy nga pala. Ang sabi ko naman. Sa sobrang lapit ko sa kanya, doon ko nalanghap ang amoy niya. Isang kakaibang timpla ng cologne, fabric conditioner, at amoy ng pawis ng isang lalaking nagtatrabaho. Alam niyo yung amoy na hindi mabaho. Yung amoy na lalaki. Panangaw ko pang inilapit ang ilong ko sa bandang balikat at kilikili niya. Ganon din ang amoy. Nakakalasing. Napansin kong tinitingnan niya ako sa side mirror. Nakangiti ang mokong. Alam niya yatang pinagmamasdan ko siya. Galing kang trabaho? Ang tanong ni Rex. Oo, ang sagot ko. Ganitong oras ka lagi umuwi? Tanong pa niya. Hindi naman, nanood lang ako ng sine kaya ginabi. Ang sagot ko. Papalapit na kami ng subdivision. Ayaw ko pang matapos ang biyahe. Ang bilis mo namang magpatakbo. Bagalan mo naman ng konti. Ang biro ko. Tumawa naman siya. At yung pagkachinito niya kapag tumatawa, lalong nagpapatingkad sa kagwapuhan niya. Pero ang sumunod na ginawa niya, ang nagpatigil sa mundo ko. Habang nagmamaneho, dahan-dahang dinala ni Rex ang isang kamay niya sa ibabaw ng basketball shorts niya. Inimas-himas niya ang sarili niya sa labas ng tela. Tumingin siya ulit sa side mirror. Yung tingin ng nangaakit. Yung tingin na may gustong mangyari. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Parang sasabog ang puso ko sa excitement. Walang ano-ano,
Kinuha ni Rex ang kamay ko at akmang ipapasok sa loob ng shorts niya nang biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Basang-basa kaming dalawa sa loob ng ilang segundo lang. Dahil sa lakas ng ulan, hindi ko napansin na tapat na pala kami ng bahay ko. Pero dahil madilim at malabo ang paningin, sa tapat ng isang bakanting bahay kami nakahinto. Agad kaming sumilong sa gilid ng bakanting bahay na may bubong. Madilim doon. Akmang dudukot na ako ng pambayad nang makita ko si Rex na naguhubad ng kanyang basang t-shirt habang nakaupo pa rin sa motor. Napanganga ako. Basketball shorts na lang ang suot niya. Ang dibdib niya, ang tiyan niya, batak na batak. Flat na flat ang tiyan niya at markado ang mga muscle sa dibdib. Halatang varsity o mahilig mag-workout. Sinisipat ni Rex ang paligid. Na masigurong walang tao sa bakanting bahay, bumaba siya sa tricycle at lumapit sa akin. Ibibigay ko na sana ang bayad pero hinawi niya ang kamay ko. Mamaya na yan, ang bulong niya. Hinila niya ako sa madilim na bahagi sa likod ng bakanting bahay. Pagkasandal niya sa pader, hindi na siya nagaksaya ng oras. Hinila niya ang polo shirts ko at hinubaran din ako. Sa gitna ng lamig ng ulan, ang init ng katawan namin ang namayani. Kinuha niya ang kamay ko at iginala sa dibdib niya pababa sa garter ng shorts niya. Mukhang alam ko na kung anong gusto niyo, Sarah. Ang pang-aasar niya. Doon na ako nawala sa sarili. Binalot na ako ng libog. Ipinasok ko ang kamay ko sa loob ng short niya. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ilang sandali pa, natapos din kami. Hingal na hingal kaming dalawa. Paglipas ng ilang minuto, bumalik na kami sa loob ng tricycle habang humuhupa na ang ulan. Ayos ka, ang sabi niya, habang nag-aayos ng shorts. Pwede ko bang makuha ang number mo? Ang tanong niya. Napaisip ako. Gusto ko, pero alam kong komplikado. Kunin ko na lang ang number mo. Ang sabi ko. Bakit? Di ka ba nag-enjoy? Ang tanong niya. Nag-enjoy, kaya lang nakikialam ang girlfriend ko sa cellphone ko eh. Mahirap na. Ang sabi ko. Umiti siya ng makahulugan. Okay, text ka ha. Bumaba na ako sa tapat ng bahay ko. Pumasok ako na parang walang nangyari. Pero ang lasa at amoy ni Rex parang nakatatak pa rin sa akin. Hindi ko alam kung iti-text ko siya. Hindi ko alam kung mauulit pa. Pero isang bagay ang sigurado ako.
Kuya Allen, hindi ko na makakalimutan ang gabing yon sa gitna ng ulan.